ako sa last time. Sa sasakyan. Sa mga petition. Oo, si ID. Ito, ano? Anong documents yung sinasign nila? Ayun, magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Ako po, si PRRD nanganganib po na hindi na makauwi at makabalik sa Davao City mga kababayan. Totoo ba ito mga kababayan? Posible bang mangyari ito? Ayan po mga kababayan, nakita po natin. Ito po sa ating screen, pagmasdan nyo pong maigi mga kababayan. Ayan, meron pong pumasok na balita na dumating na po yung eroplano galing po sa Netherlands. Yung eroplano po ng ICC na kung saan ito po ay posibleng magsakay kay Pangulong Duterte. Diretso na po sa Hague sa Netherlands mga kababayan. Pero bago po lahat, wag niyo po kalimutan i-like po at mag-comment po kayo mga kababayan. At mag-share niyo po itong ating pinag-uusapan ngayon na sobrang importante nito mga kababayan. So, ayan na nga mga kababayan. May posibilidad nga ba na hindi na makabalik ng bansa ay ng Davao itong si PRRD? Hindi po imposible mga kababayan. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Sapagkat si PRRD as of now hanggang ngayon na alas 7 na ng gabi, no? March 11, nasa Villamor Air Base pa rin. At alam naman po natin, ito po ay air base, ito po ay airport, daungan to ng mga eroplano. At ayon nga po, dito sa nakuha nating balita, impormasyon, no? Hindi pa naman verified, pero mukhang totoo na po ito, na dumating na po yung eroplano galing po sa Netherlands, yung eroplano ng ICC. Ngayon, kung magkakatotoo na dadalhin nga si Pangulong Duterte, diretso na po sa Netherlands, hindi po imposible na sa loob sila ng airport no? Pwede pong do sa custodial facility kung nasaan si PRRD ngayon sa loob ng Villamor Air Base, ilabas po siya diretso sa eroplano. Kaya napaka-importante po malaman ano po ba ang gagawin, ano po magagawa ng mga Duterte supporter, ano po magagawa ni BP Sara, ano po magagawa ng mga abogado ni Pangulong Duterte, at ano po magagawa ng mga nakapalibot sa kanya, Senator Bongo, Senator De La Rosa, yan sila Robin Padilla. At meron bang magagawa si Pangulong Marcos para pigilan ito mga kababayan? Kasi hindi po ito imposible. Pwede po siyang madala ngayong gabi at ilipad papunta ng Hague sa Netherlands mga kababayan, na kung saan doon po siya ikukulong at doon po siya lilitisin mga kababayan. At ito po, tingnan nyo po itong image natin. Kanina may nagsasabi po kasi na hindi raw po na-issuehan ng warrant of arrest si Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya illegal daw yung pag-aresto sa kanya. Ito po, nakikita nyo sa screen, yan po yung inissuehan po siya ng warrant of arrest. Kaya binabasa niya nga po yung warrant of arrest na ibinigay sa kanya, no? Kaya yung mga nagsasabi kanina na hindi na wala naman daw warrant of arrest, meron po yan, binabasa nga po niya, oh. Ayan, tingnan nyo maigi. At mga kababayan, ito po nakakalungkot. Nag-post po si Kitty Duterte, ang bunsong anak ni PRRD, sa kalagayan po ni PRRD sa loob ng Villamor Air Base. Ito, tingnan nyo po maigi ito. Ito po. Ito po, pinost po ito kanina lang ni Kitty Duterte. Ayan po. Ayan si PRRD, nakahiga po siya sa kama ba yan, o silya, o sopa. At meron po siyang oxygen. No, ayan po, naka-oxygen siya, no? Alam po natin na itong si PRRD, sa March 28 daw po ang birthday nito. Mag-80 years old na at may iniinda raw na lower back pain. No? At meron pong hypertension. No? Siyempre matanda na yan So ayan po yung kalagayan niya ngayon mga kababayan. Okay naman siya pero compare do sa dati niyang kalagayan. No? Pero ang tanong, makakabalik pa kaya siya sa Davao? Ito kaya kaninang kaninang hapon. Ito, panoorin niyo po itong video. Galing po sa isang vlogger. Ito po, hiniram ko lang po yung video mo, sir. Pakikita lang po natin. Kaya yung mga abogado ni PRRD, nag-aapura po na notaryo yung kanilang TRO. No? Humingi sila ng TRO.
ng petisyon sa Supreme Court para mapawalang visa itong warrant of arrest or ano man to. Tingnan nyo, ito panoorin nyo. Minamadali po nila yan, no? Sa mismong harapan po yan ng gate ng Villamor Air Base, mga kababayan. Diyan na po nila ginagawa yung pag-alalagay ng dry seal at saka pagpirma sa mga dokumento kasi inaapura po nila dahil alas 5 po magsasara yung Supreme Court office. Tingnan nyo. Hindi pa ako nagpakuha sa ng entry. Hawa ka po. Palagyan mo ng tatak, be. Ako na maglagay ng tatak na, be. Dito na yan sa may... Kahit yung dalawang pages lang, patatakan mo na, kami na magpila. Oo, be. Ayun, si Vic sino yung Vic Dul Rosario ba yan? Dating kapanalig din ni BBM yan, ano? Parang Ayun, sa simento na lang sila, sa harapan ng gate. Let me hold it. Parang ito yung Tatakan pa ba? Oh, sige. dito. Okay na yan. Kailangan mo rin to, brother. Ano, nilalagyan ng stamp, tapos pipirmahan. Imagine nyo, sa pag-aapuran nila, no, mahabol lang nila. Kasi may posibilidad nga, mga kababayan, na kapag walang nakapigil dito, maaaring ilipad siya sa Netherlands ngayong gabi. Hindi yan ito yung Supreme Court. Kailangan mo rin to. Ito. Kailangan mo rin. Ano, inaapuran nila yung pirma, oh. Nakatayo lang sila sa kalsada kanina, nakaupo sa may sahig na kalsada. At ayan, tinan nyo mga kababayan, minamadali nila kasi malapit na mag alas 5, kailangan maihabol nila yan. Sa sasakyan. Ayan si Philip Salvador. Ito, Hindi natin mamaya. Anong documents yung sinasign nila? Ayan, nakita nyo mga kababayan, natataranta po sila kasi alam nyo, sa totoo lang talaga mga kababayan, hindi nga nila napigilan yung warrant of arrest no? Hindi rin po nila, maaaring hindi rin po nila mapigilan kung sakasakali na ilipad si PRRD ngayong gabi sa Netherlands, sa Hague, kung saan doon na po siya lilitisin mga kababayan. Ngayon, dito sa Davao City, sa Rizal Park, sa Davao City, nag-iipon-ipon na po yung mga DDS, yung mga PRRD supporter mga kababayan. At dyan po sa harapan po ng Villamor Air Base, meron na rin po mga supporter si PRRD. Pero sa nakikita po nating bilang ng supporter na nandiyan po at sa Davao, parang hindi po yung sapat para mabigyan ng pressure na wag ituloy ang maaaring paglipad ni PRRD papunta ng Netherlands. Kasi kukunti lang po yung lumalabas na mga supporter na para mag-rally at At hinihintay po natin kung ano po ang reaksyon at sasabihin nitong si BP Sara. Wala pa po siyang pahayag, pero nakabalik na po si BP Sara dito sa ating bansa, mga kababayan. Kayo po, ano po ang pananaw ninyo? Karapat dapat ba na biglang madalian na ilipad ng Netherlands itong si dating Pangulong Duterte na naging presidente po ng ating bansa? Mapa-loyalista po kayo, mapa-DDS. Karapat dapat ba na mangyari kay PRRD itong nangyayaring ito? At isa pang tanong, no? Meron bang kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos upang pigilan ang lahat ng ito, no? Baka may abogado pong nanonood, i-comment niyo po. May karapatan ba si BBM para pigilan ito? Kung sakali mang ililipad si PRRD sa Netherlands, may karapatan ba? Meron bang kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos para pigilan ang lahat ng ito? At dapat ba niyang pigilan? At ano kaya ang sasabihin ni BP Sara sa tingin ninyo? Kayo sa opinion ninyo mga Pilipino, mga kababayan, tama ba yung mga nangyayari na ganito na dalhin siya sa Netherlands talaga? Since wala naman tayong partisipasyon sa ICC, no? Sa tingin niyo ba? At ano ang humanitarian emotion ninyo, gesture ninyo para dito kay Digong? Kayo ba ay naaawa sa kanya sa nangyayari sa kanya? Tingnan niyo yung itsura ni Digong dito. Ito, ayan. Ipinost ni Kitty Duterte, ayan. Ako, hindi ko rin po sa totoo lang, hindi rin po ako makapagsalita kasi, although dapat na kahit sinong naging opisyal ng gobyerno na nagkasala, kahit sino, dapat pong managot at dapat usigin at due process.
etong nangyayari pong ito, kung totoo man yung inaakusa laban kay PRRD, due process naman po ito. Hindi naman po siya agad hatulan lilitisin muna siya, no, mga kababayan. So, ano po, sa tingin nyo ba, karapat dapat na mangyari ito kay PRRD? No? I-comment nyo po, mga kababayan. Tsaka, wag nyo kalimutan yung tanong, baka may abogado po, meron po bang kapangyarihan si BBM para pigilan ang lahat ng ito? No? At sa tingin nyo, ano ang gagawin ni BP Sara at ng DDS supporters, yung 32 million na sinasabi nila? No? So far, wala pa tayong nakikita gano'n, kakaunti pa lang, wala pa silang force para magbigay ng pressure sa gobyerno or kanino man para hadlangan ang lahat ng ito. I-comment nyo po, babasahin natin inyong comment at huwag nyo kalimutang i-share to at mag-subscribe po. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan.